Welcome back to my channel mga kaminang! And for today's recipe, ang lulutuin natin ay sinigang. At ang ating gagawing pampaasim ay yung santol. Dahil nauuso na naman ng santol ngayon, kaya hindi natin dapat palagpasin na hindi tayo makapagluto ng sinigang na buto-buto sa santol. Kaya para maiba naman yung mga sinigang na niluluto ninyo, kapag ganito panahon ng santol, yan naman ang ihalo ninyo. Alam nyo, sobrang dali lang lutuin ito. Kaya kahit baguhan kayo, kayang-kaya nyong gawin itong recipe na to. Kaya tara, sama mo na ako sa aking kitchen. Iluto na natin ang ating sinigang na buto-buto sa santol. Bale, ito yung nabili kong santol sa palengke. Medyo hilaw-hilaw pa yan. Tapos ang kakailanganin natin dyan ay 3 hanggang 4 na malalaking santol para sa 1 kilong buto-buto. Kung gusto nyo nga pala na medyo manamis-namis yung sabaw ninyo, pumili kayo ng medyo hinug na santol. And maglagay kayo or magsama kayo ng ilang pirasong santol na merong buto. Pero itong recipe natin, tatanggalin natin yung mga buto nito at yung pinakalaman lang yung iahalo natin. Bago nga pala kayo magbalat ng santol, maghanda kayo ng tubig na merong asin. Para yung matatapos ninyong balatan, ilagay ninyo dun sa tubig na merong asin para hindi ito mangitim. So for this recipe, magigisa tayo. Ilagay nyo yung apoy sa medium flame, tapos maglagay lang tayo ng kaunting mantika, at kapag mainit na yung mantika, ihulog na natin yung hiniwang bawang. Igisa natin yan hanggang sa maamoy nyo lang yung aroma. Katapos, ihulog na natin yung hiniwang sibuyas. Igisa lang natin yan hanggang maging translucent, then isunod na natin yung ating kamatis. Ito naman, igisa lang natin to ng mga around 1 minute, tapos ihulog nyo na agad yung buto-buto. Ito naman, igisa natin hanggang sa magbago yung kulay. At habang ginagawa natin yan, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button para nakafollow ka na. At kapag meron tayong mga bagong recipes, bagong uploads, ma-notify ka kaagad. So kapag nakita nyo okay na, timplahan naman natin ngayon ng patis. Halu-haluin lang natin, tapos kapag naamoy nyo na yung aroma, isama na natin yung santol. Pagkatapos, maglagay na rin tayo ng ating pansabaw. Kung meron kayong hugas bigas, yan yung ilagay ninyo katulad ng nilagay ko dito. Pero kung wala naman, okay lang naman kahit water lang. So bago natin yan takpan, haluin muna natin saglit. Then, pakuluan natin yan ng mga 45 minutes to 1 hour hanggang sa lumambot na yung laman ng baboy. So yung sunod na gagawin ko, pwede nyo i-skip, pwede nyo rin naman gawin. Bali kasi yung ginawa ko dito, nagtanggal ako ng ilang pirasong laman ng santol, pinisapisa ako, tapos at saka ko ulit binalik dito sa ating sabaw. So ngayon, nagdagdag ako dito ng tubig kasi medyo kulang na yung sabaw natin, tapos magtitimpla na ako. So naglagay ako dito ng patis at saka ng asin. So halo-halo, then wait natin hanggang sa kumulo ulit yung ating sabaw. Kapag kumulo na yan, ilagay na natin yung ating labanos. Tuin natin yung labanos ng half cook lang, tapos isunod na natin yung iba pang gulay. Kung meron kayong mga paboritong gulay, ilagay nyo na rin dyan. Ang isinama ko dito, sitaw at saka kangkong. Inuna ko yung tangkay ng kangkong, then naglagay ako ng sili panigang. So haluin natin, pakuluan ng mga 2 minutes, tapos ilagay nyo na yung dahon ng kangkong. And at this point, pwede na natin patayin yung apoy. Maluluto naman na kasi yung dahon ng kangkong natin dun sa residual heat ng ating sabaw. At ito na mga kaminang, luto na ang ating sinigang na buto-buto sa santol. Nakita nyo yan? Sabaw pa lang, talagang matatakam na kayo. At syempre, ang pinakahihintay ko, matitikman ko na yung aking niluto. Partneran nyo yan ng patis na meron sili. Nakul, mas lalo kayong gaganahan kumain. Okay, kain na!